Ang pamilya Mas ay isang pamilya na kilala sa kanilang kagandahan at kagwapuhan at sa paglipas ng mga panahon, hinahangaan sila ng maraming tao dahil sa kanilang natural na karisma at itsura at dahil dito ay nakakakuha sila ng pera. Isa sa kanila ay si Okis, na sikat sa social media dahil sa kanyang kagwapuhan. Mayroon siyang milyon-milyong followers at kilala rin siya bilang isang love guru. Ang kanilang tatay na si Pakar ay kilalang playboy at nakipag-date na sa halos 1,000 babae bago niya nakilala ang kanilang ina. Ang kanilang ina naman ay mayroong masculine na itsura at kapansin-pansing balbas. Ang bunsong anak sa pamilya ay si Kulin at siya rin ang itinuturing na pinakakaakit-akit sa kanilang lahat. Ang kanyang pamilya ay sanay na sa kanilang buhay bilang magaganda at gwapo, ngunit nahihirapan si Kulin dahil sa kanyang labis na kagwapuhan. Mapapasana all ka na lang talaga kung siya lang ang masusunod. Nais niyang magkaroon ng mas simpleng itsura para makalabas ng bahay nang hindi siya hinahabol ng mga kababaihan. Ang mga babae ay nababaliw sa kanya tuwing siya ay nakikita sa labas, kaya't wala pa siyang nagiging ka-close na kaibigang babae. Hindi siya lumalabas ng bahay kung hindi kinakailangan at nag-aaral din siya mula sa kanilang tahanan. Si Kulin ay walang ibang kaibigan o nakakausap maliban sa kanyang isda sa aquarium. Ang kanyang pamilya ay patuloy na minomonitor siya gamit ang mga kamera at nag-aalala sila para sa kanyang kalagayan. Dahil hangad nila na magkaroon siya ng normal na buhay, si Okis ay madalas na nagpapakita sa kanya ng mga litrato ng iba't ibang babae upang magkaroon siya ng interes. Ngunit palagi niyang sinasabi na ang gusto niyang tipo ng babae ay iyong hindi siya gusto. Ang nais daw niya ay may makakilala sa kanya na magpapahalaga sa kanyang tunay na ugali at mga interes sa buhay at hindi sa kanyang panlabas na anyo. Kinabukasan, nagpasya si Kulin na magsimulang pumasok sa paaralan dahil nahihirapan na rin ang kanyang pamilya sa pinansyal dahil na rin sa pag-aaral niya sa loob ng bahay. Lubos itong ikinagalak ng kanyang pamilya, ngunit may kondisyon siya. Nais niyang mag-aral sa isang paaralang puro lalaki. Kinabukasan inangkas ni Okis si Kulin papuntang paaralan. Pagdating ni Kulin, ayaw niyang alisin ang kanyang helmet buong araw upang hindi daw makita ng iba ang kanyang kagwapuhan. At dahil doon sa halip na hindi mapansin, mas lalo silang naging kapansin-pansin dahil sa suot niyang helmet. Habang papaupo na si Kulin sa likuran, tinawag siya ng isang bully sa klase na si Sid. Ngunit bago pa makalapit si Sid, pumasok na ang kanilang guro. Nagulat ang guro sa kanyang nakita at sinabihan si Kulin na tanggalin ang kanyang helmet. Wala nang nagawa si Kulin kundi sundin ang guro at alisin ang kanyang helmet. Sa sumunod na eksena, isinakay ang kanilang guro sa isang ambulansya matapos itong mag-nosebleed at himatayin dahil sa labis na kagwapuhan ni Kulin. Maging ang ibang mga estudyante ay namangha rin sa kanyang kagwapuhan. Tumakbo si Kulin sa hallway para makauwi na, ngunit sinadyang tinisod siya ng isang bully sa paaralan. Dinala si Kulin sa school storeroom kung saan nagpakilala ang grupo na parang mga Power Rangers. Tinatawag nila ang kanilang grupo na Tagatak at ang kanilang leader ay si Sid, na anak ng principal. Sinabi kay Kulin na kailangan nila ang kanyang tulong upang mailabas ang isang babae para sa prom. Ang tatlo sa grupo ay matagal nang nag-aaral at ayaw pang magtapos hanggat hindi nakakasama ni Sid sa prom ang pinakamagandang babae sa kanilang paaralan, na si Amanda. Si Amanda pala ay tumatanggap lamang ng mga imbitasyon mula sa mga gwapong lalaki, kaya si Kulin ang binigyan ng proposal. Binigyan din siya ng isang estudyanteng nagngangalang Kibo para samahan siya. Kasunod nagreklamo si Kulin sa principal tungkol sa pambubuli ni Sid, ngunit tila alam na ni Kibo ang magiging sagot. Sinabi ng principal kay Kulin na gusto man niya o hindi, kailangan niyang gawin ang ipinapagawa ni Sid. At nagkasundo ang dalawa na gawin ang gawain kinabukasan ng umaga upang matapos na ito. Si Kibo ang unang tao na nagpakita ng kabaitan kay Kulin nang hindi dahil sa kanyang itsura. Masaya si Kulin dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng kaibigan. Kinabukasan, nagtungo sina Kulin at Kibo sa BBM School kung saan nag-aaral si Amanda. Ngunit pinagbawalan sila ng mga babaeng estudyante doon dahil ayaw nila ng mga pangit na lalaki sa kanilang paaralan. Nang mapansin ng mga estudyante ang helmet ni Kulin, hiniling nila na tanggalin niya ito. Kaya't tinanggal ni Kulin ang helmet at nagkaroon ng climatic scene. Makalipas ang ilang oras, kumalat ang balita na ang mga babae sa BBM School ay nag-nosebleed, umiiyak at nababaliw dahil sa sobrang kagwapuhan ni Kulin. Dahil dito, si Kulin ay naging usap-usapan sa social media at tinaguriang too handsome to handle guy. Napanood ng hottest at modelong estudyante na si Amanda ang balita, kaya siya ay nagkaroon ng interes kay Kulin. Pagkalipas ng ilang oras,
Maraming estudyante ang nagtipon sa harap ng bahay ni Kulin, nagbabayad upang makita siya. Nang makita ito ni Kulin, nalungkot siya dahil sa pakiramdam niya, ginagamit lang siya ng kanyang pamilya para pagkakitaan. At nang tawagan siyang umuwi, hindi siya pumayag. Kasunod isang turista ang aksidenteng nasagi ang aquarium at napatay ang kanyang isda na lalong nagpalungkot sa kanya. At dahil dito, nagpa siya siyang pumunta sa rooftop upang umiwas sa mga taong humahabol sa kanya. Doon, nakakita si Kulin ng isang babae na nagtangkang magtanong kung tatalon ba siya mula sa gusali. Nagulat si Kulin dahil hindi ito nag-nosebleed o nawalan ng malay nang makita siya. At hindi nakapagsalita si Kulin habang umaalis ang babae. Hindi nagtagal, inimbitahan ni Kibo si Kulin na pumunta sa kanilang bahay. Nakita nila ang kanyang lola na nag-alok na maaaring manatili si Kulin hanggat gusto niya. Pumasok sila sa kwarto ni Kibo at doon napansin ni Kulin na pareho pala sila ni Kibo ng mga interes. Kinabukasan, bumalik sila sa BBM School upang makita si Amanda at para maibigay ang proposal. Sinabihan ni Amanda si Kulin na isa lamang siyang average na lalaki. Ngunit pagkalabas nila, nag-nosebleed si Amanda. Kinabukasan, nakita ni Kulin ang babae na nakita niya sa rooftop pero hindi niya ito nalapitan dahil sa mga estudyanteng humaharang sa kanya. Isang araw, ibinahagi ni Kibo kay Kulin ang tungkol sa kanyang crush. Kinabukasan ng gabi, niyaya ni Kibo si Kulin na maglaro. Doon, nakita nila ang babae na hinahanap ni Kulin. At dito niya nalaman na ang babae pala ang crush ni Kibo. Si Kulin ay nagseselos sa dalawa. Pero hindi niya ipinakita ito. Hindi siya makatulog dahil magulo ang kanyang isipan at nalilito sa kanyang nararamdaman. Naalala niya na isang love guru si Okis, kaya't kinausap niya ito at humingi ng payo. Si Okis ay halos maiyak-iyak sa tuwa dahil sa wakas ay dumating na ang pinakahinihintay niyang pagkakataon na mabigyan siya ng love advice. Habang sila'y bumibili, ibinigay ni Okis kay Kulin ang mga bagay na dapat niyang gawin upang ma-impress ang kanyang crush. Sinunod ni Kulin ang mga payo ni Okis, ngunit alam niyang may kalamangan si Kibo sa kanya. Gayunpaman, hindi siya agad sumuko sa kanyang first love. Isang umaga, pumunta si Amanda upang ibigay kay Kulin ang imbitasyon para sa kanyang birthday kasama ang isang cellphone bilang regalo. Pagkatapos nito, nagtungo ang tatlo sa isang KTV bar para magkantahan. Nang sila na lang ang nasa loob, tinanong niya si Rere kung may gusto ba siya kay Kibo at sumagot ito ng oo. Kaya tama pala ang kanyang hinala. Kinabukasan, sa birthday party, tinawag ni Amanda si Kibo para makausap sa labas. Di nagtagal, dumating din si Rere at nakita niyang hinalikan ni Amanda si Kibo. Lumabas si Rere na luhaan at broken-hearted. Nilapitan siya ni Kulin at inamin ang kanyang nararamdaman. Nagpasalamat si Rere, ngunit sinabi niyang hanggang pagiging magkaibigan lang ang kaya niyang ibigay sa kanya. Nakita rin ng grupo ni Sid na hinalikan ni Amanda si Kibo, kaya't nagalit sila at pinagtripan si Kibo habang pinapanood ito ni Kulin. Habang nag-uusap sila sa kwarto ni Kibo, inamin ni Kulin ang mga pagkakamali niya kay Kibo. Nagkaroon sila ng pagtatalo at sinabi ni Kibo na kung alam niyang gusto niya pala si Rere, lalayuan niya ito. Pinalabas ni Kibo si Kulin sa kanyang bahay, kaya bumalik si Kulin sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng isang buwan, naiinis pa rin si Kibo sa kanya. Isang araw, kinausap si Kulin ng kanyang ina at sinabing maaari siyang bumalik sa homeschooling kung iyon ang nais niya. Sinabi rin ng kanyang ina na hindi namatay ang kanyang isda. Ramdam ni Kulin ang pagmamahal ng kanyang pamilya para sa kanya. Nagpasya si Kulin na itama ang kanyang mga nagawa, kaya't kinausap niya si Rere at pumunta sa bahay ni Kibo upang humingi ng tawad. Bagamat naiinis pa rin si Kibo, naging emosyonal siya nang mapag-usapan nila si Rere at inamin niyang mahal na mahal niya ito. Hindi alam ni Kibo na naririnig pala ito ni Rere sa cellphone. Dahil dito, nagtawanan sila at muling naging magkaibigan. Ilang araw ang lumipas at nagtungo sila sa prom. Si Kibo ang naging kadate ni Rere, habang si Amanda naman ang kasama ni Kulin. At si Sid ay hopeless. Tulad ng inaasahan, si Kulin at Amanda ang itinanghal na prom king and queen. Habang nasa prom, may narinig si Kulin na isang babaeng nagsabing isa lamang siyang ordinaryong lalaki at agad siyang naakit sa babaeng iyon.